Yung tiwala, kapag nasira, ay di mo na maibabalik sa dati. Kaya ikaw, huwag mong sisirain ang tiwala ng taong labis na nagmamahal sa'yo. Dahil ito yung bagay na di na kayang maibalik sa dati. Dahil sa lamat ng nakaraan na sana di mo na lang ginawa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakatuwa ang umagang to. Mukhang nag-e-enjoy naman si Francis sa pagtitinda namin ng pandesal. At namiss ko talagang gawin ang bagay na to. Sa bukang liwayway, kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw. Pauwi na kami sa bahay upang makapagpahinga na. At para makilala na din siya ni tatay at nanay. Si Pinky pa lang ang naipapakilala ko kay Francis. At saka, ipapakilala ko din pala siya sa mga nagpapaaral sa akin. Nako, siguradong masaya yun. Kaya eto, habang pauwi kami, tahimik lang si Francis na hinihima si Pinky na natutulog sa mga hita niya. Mukhang komportable si Pinky sa kanya. Mataray kasi talaga yang si Pinky. Kapag di niya gusto, ay nako, kakalmutin niya. Buti na lang at mabait si Pinky kay Francis. Kaya naman, nang makauwi na kami, aba, sinalubong na kami ni nanay na nagwawali sa harapan ng bahay namin. Anak, Diyos ko, bakit di ka nagsabi na uuwi ka? Nanay, pasensya na. Nakalimutan ko. Si Francis pala. Kasama ko sa dormitoryo. Iho, Francis. Pasensya ka na sa bahay namin. Medyo makalat at magulo. Tara, pasok kayo sa loob at magkape muna kayo. Salamat po. Wika ni Francis na eto. Pinapasok na kami ni nanay sa loob ng bahay. At pinaupo niya kami kaagad dito sa may lamesa sa kusina. Saglit lang anak. At magtitimpla muna ako ng kape. Wika ni nanay. Nanay, si tatay, nasaan? Anak, nasa bukid. Halos kakaalis lang. Alam mo naman ang tatay mo. Maaga talagang umaalis yon kasi nag-iipon din siya para kahit paano, may maipadala kami sa'yo para sa pag-aaral mo. Nanay, sapat naman yung tulong na natatanggap ko. Labis pa nga po. Anak, syempre, iba yung galing sa amin ng tatay mo. At saka, alam mo ba anak, yang si Pinky. Nako, napakataray. Simula nung umalis ka, ay nako, hindi na naliligo at ayaw magpahawak sa amin ng tatay mo. Nanay, kaya pala kagabi amoy mabaho si Pinky. Kasi di pa nakakaligo simula nung umalis ako. Oo anak, siguro ay hinahanap kanyang pusa mo. Kung gusto mo anak, isama mo na sa Maynila. Alam mo naman yung pusa mo. Hindi sanay na hindi ka nakikita.
Sige po, nanay. Sasama ko na lang siya. Oo anak, magkape na kayo. Iho, Francis, huwag kang mahihiya dito. Pasensya ka na ha. Maliit lang ang bahay namin. Wala pong problema. Wika ni Francis. At eto, pinagpatuloy na ni nanay ang pagwawali sa labas ng bahay. Ako naman, nagkakape at nagpapandesal na. Si Francis, kape lang daw at busog na sa pandesal. Eddie, ang bait ng nanay mo. Mabait talaga yung si nanay. Pinakamabait na nanay sa lahat. Eddie, maganda pala dito sa inyo. Puro malalawak na pala yan. Francis, di lang yan ang pwede mong makita dito. Kaya lang, masyadong limitado ang mga oras natin. Pero, pipilitin ko na makita mong lahat. Eddie, ano bang mga ipapakita mo? Na-excite tuloy ako. Marami, Francis. Yung 3 falls. Tapos yung daan sa gitna ng maraming puno ng mahogany. At yung tuktok ng bundok na nababalutan ng mga ulap na napakalamig. Alo, Eddie, gusto ko na makita yung mga sinabi mo. Francis, may isa pa akong papakita sa'yo. Gusto mo ba? Alin, Eddie? Francis, itong hotdog ko, baka magustuhan mo kapag nakita mo. Eddie, ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Puro kakalokohan. Biro lang, Francis. Ikaw talaga di na mabiro. Pero bilisan mo na dyan at alis na tayo. Kailangang may mapuntahan na tayo sa mga lugar na nabanggit ko. Eddie, ubusin ko lang tong kape ko at tara na. Puntahan na natin yung mga lugar na yan. Habang mabilis namin tinatapos ang pagkakape ngayong umaga, nag-iisip na ako kung saan kami unang pupunta ni Francis. Siguro doon muna sa pinaka nakakapagod. Dadalahin ko muna si Francis sa 3 falls dito sa lugar namin. Kasi aakyat kami ng bundok eh. Medyo nakakapagod yun. Mukhang hindi pati sanay mapagod si Francis. Nasasabik tuloy ako na makita ni Francis ang mga sinabi kong lugar. Siguro familiar din kayo sa mga lugar na nabanggit ko. At sana sa susunod, may isama ko din kayo sa mga lugar dito. Kaya naman, matapos makapagkape, eto na kami. Nagbaon lang ako ng tubig at natirang pandesal. At eto, nagpaalam na kami kagad kay nanay na pupunta muna sa 3 falls. Ang lugar kung saan parang pag-ibig ang daloy ng tubig. Hindi nauubos at laging sariwa. At sa bawat pagpatak nito sa talon, nagbibigay ngiti ito sa mga pusong labis na naghahanap ng magagandang bagay dito sa mundo. Parang pagmamahal din ang ibig sabihin ng tubig mula sa talon. Babaybayin ang daan patungo sa malayong lugar kung saan maraming pagdadaanan. Pero sa bandang dulo, mapapadpad ka sa malawak na lawa kung saan magiging malaya ka na dahil nakarating ka na sa dapat mong patunguhan. At may naisip ako. Kunwari, malulunod ako. Tapos, alam niyo na ang kasunod nun.